Please don't skip the ads. Kabanata 3801 Longzi Longno. Nahuli sina Ji, Shi, at Jiang. Hindi makapaniwala si Ye Fan sa narinig niya. Kahit na ang lakas ni Ye Fan ay sumusulong ng mabilis, at siya ay may potensyal na opisyal na makapasok sa hanay ng lumikha, hindi siya nang ahas na sabihin na maaari niyang maging 100% sigurado na mananalo sa dalawa ni Ji at Shi. Kung tutusin, hindi na masasabing, henyo, ang 3 taong iyon, at hindi kalabisan na sabihing, sagradong talento, sila. Bukod sa mga kakaibang tao tulad ni Long Wu, na kahit na ang lumikha ay kailangang supulan, silang 3 ay tinatayang nasa ranggo man lang sa nangungunang 5 tao sa buong panahon. Kung mas desperado ang ganitong uri ng tao, mas maraming kakaibang kapangyarihan ang maaaring sumabog. Kung tutusin, para silang protagonist template sa nobela. Kapag sila ay malakas, at walang sino man ang madaling makakasakay sa kanila. Kasabay ng sobrang assistance ni Boss Jiang, mas makapangyarihan pa ito. Nahuli ang 3. Gaano kalakas ang Ghost Emperor? Bukod dito, ang Underworld ay nagbabanta, at kapag mayroon kang inisyatiba, bakit hindi patayin sila ng direkta, ngunit gamitin ang 3 bilang bargaining chips? Bagamat maraming pagdududa, napagtanto din ni Ye Fan na ang mga dragon tulad ni Lu Hiao at Shi ay hindi dapat nasa bundok sa Mero. Napakatindi ng laban sa ibaba, pero matagal na silang hindi nagpapakita. Dapat may problema. Sa pag-iisip ng kahalagahan ng 3 taong iyon, hindi nagatubili si Ye Fan, isang anino ng dragon ang bumasag sa kalangitan at tumalikod upang pumunta sa mata ng impyerno. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ye Fan, mabilis na nawala ang galit na mga mata ni Di. Toki, in terms of acting skills, ikaw talaga ang number 1 sa clan. Buong pagmamalaki ni Di, naniniwala talaga ako sa lalaking ito na nagngangalang Ye. Yung 3 nakikiramay sa kanya, kahit may pagdududa siya, talagang lalapit siya. Go rescue. In terms of resourcefulness, number 1 ka rin sa clan namin, kaya dapat ikaw ang chief of the clan, papuri ni Di. Ito na ang huling pagkakataon na sasamahan kita ng kusa. Di, dapat tumigil ka na rin, at ang paghihiganti kay Lu ay hindi dapat pasanin ng ika-5 henerasyon, buntong hininga ni Toki. Hindi mo na talaga ako tutulungan. Ang gripo ni Di ay dumampi sa gilid ng gripo ni Toki, na dumidikit sa kaliskis ng dragon. Gusto mo ako, handa ka bang pabayaan ako? Kumikislap ang mga mata ni Toki, tila hindi siya mapalagay dahil sa ganoong intimate move. Ogi, huwag mong gawin ito. Gagawin ko ito. Toki, kapag nawasak si Watai, kapag ako at ang aking ina ay nagtagumpay sa paghihiganti, iiwan ko ang mapahamak na mundong ito sa iyo. Gusto kong manganak ng Dragon Child para sa iyo. Dragon Girl, hayaan mong maging forever partner kita, okay? Nang marinig ang mga salitang ito, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Toki. Talaga, malaki ang naitulong mo sa akin. Matagal nang nakatali ang puso ko sa iyo. Kung hindi lang dahil sa matinding paghihiganti ng kapatid ko, hindi kami ni nanay ang makakalunok ng hiningang ito. Mas mahaba kaysa sa iyo, lumipad ang kambal at ang kambal. Pinuno ng boses ni Ogi ang mga mata ni Toki ng saya at komplikado. Kasabay nito, sa mapanganib na mata ng impyerno. Pagdating ni Ye Fan, nalaman niya na ang Yin Chi dito ay napakasiksik na halos madikit na. Ang madilim at mamasa-masa na Yin Chi na may sobrang negatibong impluwensya sa pag-iisip ay sapat na para mabaliw ang mga ordinaryong Diyos. Dito, at ang totoong underworld, halos walang pagkakaiba. Direktang pinrotektahan ni Ye Fan ang kanyang sarili gamit ang sword intent, hindi pinapansin ang malalaking multo at hayop na sumugod, na ikinakalat ang kanyang kamalayan. Ngunit, paghanap pa lang niya sa isang maliit na lugar, bigla niyang naramdaman na may mali. Sa itaas, isang pinto ng kalawakan ang bumukas ng walang babala. Hindi makita ng isang itim na anino kung ano iyon, at bumangga ito sa sword intent shield ni Ye Fan. Bang! Nagulat si Ye Fan nang makitang nabasag kaagad ang kanyang kalasag. Kahit na sinubukang umiwas ni Ye Fan, ang bilis ng kalaban ay ilang beses na mas mabilis kaysa kina Ogi at Toki. Isang nasusunog na sensasyon ang bumagsak sa likod ni Ye Fan, at kasabay ng pagkapunit ng balat, ang kanyang gulugod ay halos mapunit. Paft! Nagluwa si Ye Fan ng isang subo ng dugo, at tinamaan ng palihim na pag-atake na ito at biglang nahulog sa Eye of Hell. Dragon! Ganap na simula Dragon! Hindi malinaw na naramdaman ni Ye Fan ang hininga ng pamilyang Shenlong, ngunit naramdaman niyang hindi ito pare-pareho. Malaki ang posibilidad na ang dalawang pangunahing karerang ito lamang ang makakapagpahirap sa kanyang pisikal na katawan ng ganoon kabigat na pinsala. Sa panahon ng mabilis na pagbagsak, nawasak ni Ye Fan ang kaluluwa ng dragon, at ang density ng paghahanap ng banal na kamalayan ay tumaas ng malaki. Ang bilis ng kalaban ay masyadong mabilis, at siya ay nakulong sa isang hindi kanais-nais na kapaligiran. Kung hindi niya mahulaan ang mga pagkakataon ng kalaban, siya ay magiging sobrang passive. Isang bakas ng spatial fluctuations ang dumating, matamang napansin ito ni Ye Fan, at nag-sword ng backhand na parang kidlat. Azura! Umugang ang sword intent, ang crescent blade ay marahas na hamampas, na nagdala ng tsunami ng surging Yin Chi. Umuungol. Gitling. Sa isang dagandong ng dragon, ang sheer sword intent ay direktang nakagat ng dagwang bibig,
at pagkatapos itong basagin, halos kalahati nito ay kinain pa sa bibig. Ate, kakainin ang kanyang sword intent. Bukod sa pagkagulat, sa wakas ay nakita ni Ye Fan ang hitsura ng paparating na Dragon Beast. Ang hitsura ng Shenlong clan ay kasing itim ng tinta, na may kaliskis ng dragon tulad ng demonyong dragon sa simula. Maging ang mga kuko ng dragon ay parang itim na ginto, na parabang hinihigop ang lahat ng liwanag ng walang anumang refleksyon. Anong dragon? Si Ye Fan ay medyo natigilan, ngunit sa parehong oras, ang itim na dragon ay nagbuga na ng isang subo ng itim na galit. Ang Longshao Jiushan, tulad ng itim na tinta, ay isang kombinasyon ng kaagnasan ng isang malaking halaga ng dark matter, at ang kapangyarihan nito ay higit na nakakapangilabot. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na lumaban ng husto, ngunit ang nakapalibot na espasyo ay nag-vibrate at nabasag ng husto, at hindi siya makapag-teleport sa kalawakan. Sword-walking at traveling dragon, Tianfeng Longying, Stegosaurus Juying. Ang lahat ng mga kasanayan na maaaring mapabilis ay ginagamit sa isang utak. Ang figure ni Ye Fan ay biglang umiwas sa isang hindi kapani-pani walang bilis sa malakas na karagatan ng yin. Ngunit ang itim na dragon ay tila nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan, at ang dragon ay umaalulong ito ay tumalsik sa loob ng 9 na araw, at desperado pa nitong hinabol si Ye Fan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan na maaaring ipagpatuloy ni Yulong ang pagpapakawala kay Longshao Jiushan ng walang prinsipyo. Dahil sa pamimilit na ito, naisip niya sina Yao at Shi. Ang lumalawak na Dragon Roar Shockwave ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo, tulad ng isang vortex, na hinayla si Ye Fan sa mata ng bagyo. Ang nakamamatay na banta ay palapit ng palapit sa katawan ni Ye Fan, at malapit na nitong lamunin si Ye Fan. Ang passive na tulad nito ay tiyak na hindi ang paraan, at walang pagkakataon. Labanan. Naglabas si Ye Fan ng isang malaking espada at umindayog pabalik sa shockwave. Sa sandaling ang magulong sword intent ay nakipag-ugnayan sa Longshao Jiushan na iyon, ang nakakasilaw na ripples ay sumabog. Nagulat si Ye Fan na bagamat ang kanyang sword intent ay nakayanan ito, nagkaroon ng bitek sa kanyang top-grade spirit-level flying sword. Dahil sa pamimilit at kaagnasan ni Longshao Jiushan, imposibleng makayanan ang ganoong antas ng magic weapon. Bang! Ang! Nabasag ang lumilipad na espada. Damn it! Labis ang pagkabalisa ni Ye Fan na hindi niya nailigtas ang kanyang espada kung alam niya ito ng mas maaga. Agad siyang nagnanga ng ngipin at kinailangan niyang tawagan si Taichu sa ilalim ng kahon na nasa kamay niya. Ang payat na itim na hilt ay mukhang napakaliit sa malawak na itim na dagat na ito. Ngunit nang ibuhos dito ang layunin ng espada ni Ye Fan, biglang lumiwanag ang itim at gininto ang mga linya, at sa simula ay biglang sumambulat na may pamimilit na hindi maaaring baliwalain. Kabanata 3802 nagising. Sa dagandong ni Ye Fan, isang agos ng Black Gold Sword Intent ang bumulaga sa simula. Kung hindi ka makatakas, pagkatapos ay patayin ito ng gusto. Ang walang kapantay na kapangyarihan, kasama ang epekto ng simula, ay tiyak na hindi hihigit sa Longshao Jiushan na ito, depende ito sa kung kakayanin niya ang buong proseso ng kontra pagpatay. Ang mabangis na Dragon Roar Shockwave ay mabilis at patuloy na naglaho ang layunin ng espada sa paligid ng katawan ni Ye Fan. Ang ibabaw ng katawan ni Ye Fan ay patuloy na nagkakawatak-watek at muling isilang. Ang sakit na ito ay parang nasa ilog ng kaguluhan. Nakita ng itim na dragon na si Ye Fan ay talagang sumasalungat kay Longshao Jiushan, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Malinaw, ang hitsura ng Tai Yuan ay hindi inaasahan ni Heilong. Nang makitang tutusukan na ng Wushuang Sword Intent ang bibig ng dragon nito, biglang nagbago ang galaw ng itim na dragon, at ang buntot ng dragon ay hamampas ng isang malaking arko, gumuhit patungo sa katawan ni Ye Fan. Ang aura ni Ye Fan ay parang bahaghari sa oras na ito. Kung ganito ang pagbomba sa kanya, tiyak na hindi siya mamamatay o masusugatan ng husto. Ngunit kung maantala ang ganting atake ni Ye Fan, kakailanganin niyang gumugol ng maraming oras sa pagsisikap na sugpuin si Heilong. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang mailigtas ang kanyang buhay. Nag-alinlangan sandali si Ye Fan, pagkatapos ay umiwas siya. Flashlight. Bang! Si Ye Fan ay walang oras para umiwas, ngunit natama na siya ng buntot ng dragon. Pagkakaiba ng oras. Nakakasagabal ang oras. Ang mga buto sa katawan ni Ye Fan ay nabasag ng husto, at sa sandaling samuka siya ng dugo, napagtanto niya sa kanyang ulo. Ang paggamit ng Black Dragon na ito ng kapangyarihan ng oras ay mas advanced kaysa sa kanya, kaya sa tense na estado na ito, mali ang kanyang paghatol. Ang pag-atake na inaakalang malapit na ay narito na. Sa mental na pagpupursage na dumaan sa hindi mabilang na mga pagsubok, nilabanan ni Ye Fan ang sakit na kumalat sa kanyang mga buto at pinakawalan ang lahat. Mahigit sa 100 ng Sword Intent clone ang lumipad palabas sa iba't ibang direksyon. Sa isang iglap, sapat na ang avatar na puno ng Sword Intent para gawing totoo ang peke. Bagamat ang itim na dragon ay nagnanais na makabawi para sa isang nakamamatay na suntok, mahirap na husgahan ng tumpak ng biglaan. Sa pagitan ng mga clone ng Sword Intent na ito, nagsagawa si Ye Fan ng Sword Intent Transfer, at ang pangunahing katawan ay nagpatuloy sa paglipat ng mga posisyon. Kasabay nito, umaasa sa mahusay na pagbawi ng kapangyarihan ni Aoki, karaniwang pinagaling ni Ye Fan ang mga bilang buto.
Sa katunayan, sa ganitong sitwasyon, nagkaroon si Yefan ng pagkakataong makatakas, ngunit siya ay binugbog hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo at pagkabali ng buto. Ayaw ni Yefan at tumakbo siya nang hindi maipaliwanag. Bagaman hindi ko alam kung sino ka, hindi na mahalaga. Nagpalipat-lipat si Yefan sa pagitan ng mga clone ng Sword Intent sa napakabilis na frequency. Sa isang kisap mata, napalibutan ng clone ang itim na dragon mula sa iba't ibang anggulo. Star Dragon Pendant. Mahigit sa 100 ang clone ang naghagis ng bituin na Dragon Pendant sa iba't ibang direksyon sa iba't ibang oras. Bagamat ang antas na ito ng walang kapantay na layunin ng espada ay hindi makakapagbigay ng nakamamatay na suntok sa itim na dragon na ito, maaari rin itong makagambala. At higit sa lahat, maiiwasan ni Yefan ang mga pagkukulang ng kapangyarihan ng oras at siya mismo ang magkusa. Sa mga tuntunin ng kakayahang umangkop, gaano man kabilis ang itim na dragon na ito, hindi ito kasing bilis ng layunin ng kanyang espada. Ang itim na dragon ay patuloy na binomba, umuungal sa galit. Nang sinusubukan nitong hanapin ang tunay na katawan ni Yefan, ang isa sa mga palawit ng Star Dragon na nahulog sa tiyan nito ay biglang sumambulat na may mas nakakagulat na presyon. Isang bulalakaw na tila isang Star Dragon pendant ang naging figure ni Yefan. Biglang nagising si Heilong, si Yefan ay nagbalat kayo bilang isang Star Dragon pendant, at itinapon ito sa clone, para malito ang mga manunood. Sa oras na ito, hinawakan ni Yefan si Taichu sa kanyang kamay, at sinaksak ng malapitan ang tiyan ng itim na dragon gamit ang isang espada. Pagtitipon sa isang punto, ang layunin ng espada na sumabog at nagwatek-watek, ay bumulusok sa puwang ng kaliskis ng dragon na dapat ay hindi masisira. Ang itim na dragon ay napasigaw sa sakit, at ang dugo ng itim na gintong dragon ay bumaril. Si Yefan ay naligo sa mainit na dugo ng dragon, at patuloy na naglalabas ng espada ng disintegrasyon. Ngunit sa sandaling ito, sinampal ito ng itim na dragon gamit ang isang paa. Hindi inaasahan ni Yefan na magkakaroon pa rin ng lakas ang dragon na iwagayway ang kanyang mga kuko sa kanya, kaya nagmamadali niyang inilipat ang kanyang espada upang maiwasan ito. Ngunit inaasahan na ito ng itim na dragon, at agad na nagpadala ng libo-libong itim na dragon na mga crossbow. Sa sandaling lumipat si Yefan sa isang clone, marahas siyang tinamaan ng dragon crossbow. Nang makita ito, tiniis ni Heilong ang matinding sakit ng sugat sa kanyang tiyan, at hinayla si Yefan sa pira-pirasong buntot ng dragon. Walang pagpipilian si Yefan kundi gamitin ang Filungdo. Isang kulog ang bumagsak, na naghatid sa kanya sa isang random na lokasyon sa hindi kalayuan. Ang buntot ng dragon ay tumangay at kumumo, at ang Hurricane Torrent ay tinangay si Yefan ng 12-12 milya. Naramdaman ni Yefan na umiikot ang mundo. Ang pakiramdam ng paglalakad sa isang mahigpit na lubad sa pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi nararanasan sa mahabang panahon. Nang makitang hinahabol pa rin siya ng itim na dragon, namula rin ang mata ni Yefan. Tiniis niya ang sakit, muling ginamit ang Emperor Dragon Sword Sovereign, at inilabas ang isang espada, ang malaking itim na golden lightsaber, na hamampot sa braso ng itim na dragon. Ang mga kaliskis ng dragon ng itim na dragon ay nagbuga ng nakasisilaw na kislap, at nang ibuka niya ang kanyang bibig, muli niyang ibinuga ang dagandong ng dragon patungo kay Yefan. Nang malapit nang umiwas si Yefan, isa pang nakakatakot na pressure ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Paano magkakaroon ng Longshao Jiushan? Isang makulay na dagandong ng dragon na puno ng kidlat at apoy ang bumangga ng matindi sa dagandong ng maitim na dragon. Ang maitim na pag-ungol ng dragon ay sinalungat pabalik, at ang itim na dragon ay umatras din ng ayaw. Master Lu. Nakita ni Yefan ang isang hindi pamilyar na berdeng dragon na lumilitaw sa kanyang likuran, at nakilala niya ito sa kanyang hininga bago niya nakilala na ito ay berde. Hindi siya kinakausap ni Lu sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay komplikado at hindi masabi, nakatingin sa itim na dragon sa dikalayuan sa pamamagitan ng madilim na yin-chi. Buhay ka talaga. Hindi narinig ni Yefan ang sinasabi ni Lu, ngunit malabo siyang may nahulaan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng hitsura ay hindi tumitingin sa kaaway, ngunit sa taong pinapahalagahan mo. Puno ng puot at pagkasuklam ang mga mata ng itim na dragon. Bakit, bigo ka na buhay pa ako? Bakit sa tingin mo? Hindi mo ba talaga naiintindihan kung bakit ko ginawa iyon? Bakit ko iintindihin? Mas gugustuhin ng mga magulang na isakripisyo ang kanilang mga anak kaysa sa kung gusto mong tumulong sa isang tagalabas na alagaan ang bahay, paano mo ito naiintindihan? Kung papipiliin ako, mas gugustuhin kong isakripisyo ang sarili ko, ngunit wala akong pagpipilian, di ba? Haha. Sa tingin mo pa rin ito ay isang pagpipilian. Para sa akin na sa simula pa lang, walang pagpipilian. Ngumisi si Heilong, kahit na gamitin ko ang kabuuan ng 5 tai para sa aking anak, hindi ako magdadalawang isip. Yi! Manahimik ka. Hindi ako karapat-dapat na tawagin sa pangalan ko. Ngayon, ang swerte ng batang ito, hindi ko akalain na nasa kamay niya ito sa simula. Mag-ingat siya sa hinaharap. Sabi ni Heilong, at tumalikod na para umalis. Saan tatakbo? Kahit na hindi alam ni Yefan kung ano ang nangyayari sa dalawang dragon, hindi niya hahayaang tumakas ang itim na dragon. Kahit na hindi maabutan ni Lu, papatayin siya ni Yefan. Hindi ipinapayong hayaan ang tigre na bumalik sa bundok, at mas nakakatakot na hayaan ang dragon na bumalik sa dagat.
Ngunit nang malapit ng maabyutan ni Yefan, isang itim na ambon ang kumalat. Nang walang anumang senyales ng spatial fluctuation, ang itim na dragon ay naiteleport palayo. Natigilan si Yefan, ano ang nangyari sa portal na ito? Parang sa Hankuan dati, ganito din ang lakad ng black liquid monster na yon. Mukhang ganap na nagising si Don. Bumantong hininga si Green. Kabanata 3803 Paghahanap ng karayom sa isang dayami. Don. Pangalan ba ng matandang Diyos? Tanong ni Yefan. Marami kang alam. Tumingin si Lu kay Yefan nang hindi inaasahan, at sinabing, oo, iyon ay isang matandang Diyos na magaling sa pagbubukas ng mga pinto. Sa pamamagitan ng mga espesyal na kakayahan na kasama nito, ang pinto na maaaring buksan ay sumasaklaw sa isang napakalawak na saklaw, at mahirap itong bantayan. Tulad ng soul talent ni Jian Yuzo, mahirap para sa iba na matuto. Tumanggo si Green, iyon nga ang ibig mong sabihin, marami kang alam. Natawa si Yefan sa sarili niya. Sa kabaligtaran, mayroon pa akong napakaraming tanong na hindi ko alam. Alam. Halimbawa, ikaw at ang Demon Emperor ay pumunta dito upang makipag-ayos, na sinasabing si Jishuanyuan at ang iba pa ay nahuli, anong nangyari? Agad na naging figure ng tao si Lu. Nakasimangot, sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Nandoon din si Taki, at ang iyong anak na si Ogi, ngunit nang magkita ito, pinatay siya nito. So, parang may naintindihan si Green. Bumantong hininga siya. Anong mali? Walang imik na sabi ni Yefan. Hindi sumagot si Lu, at sa halip ay nagtanong, sa wakas ay lumabas ka, ngunit ngayon ay bumaba ka, bakit? Ano ang nangyari kay Hongmeng? Hindi masyadong magaling si Hongmeng, at normal na magkaroon ng isang bagay. Hanggang ngayon, libu-libong taon na ang Juyuan. Puno ako ng mga sugat, hindi ako makababa, may pagkakaiba ba? Okay lang na bumaba, bulong ni Lu. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makapagtanong si Yefan, tumalikod si Lu at sinabing, Sword God, sumama ka sa akin. Walang pagpipilian si Yefan kundi sundan si Lu upang mag-teleport sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ang isang Sol Emna at sagradong bulwagan ay makikita, kung saan ang isang marangal at atmospheric na babaeng Diyos ay naka-enshrined. Ito kaya ang Wapalas. Eksakto. Magtatanong pa lang sana si Yefan kung ano ang dinala niya rito, nang malaman niyang may 12 ng mga figure sa tuktok ng Wapalas, na nagpapanatili ng malaking porma sayon. Ang malaking hanay ng mga makukulay na sinag ng liwanag ay naglabas ng malayong kalangitan. Sa gitna ng mahusay na porma sayon, mayroong 10 espiritong mangkukulam kabilang si Wu Xian, at sa panlabas na gilid ay isang grupo ng mga tunay na Diyos at Diyos mula sa Jade Void Palace at Zizai Gate. Ito ang Three Realms Great Array, ng 10 mangkukulam ng Lingshan. Ang pagtitipon lamang ng 10 mangkukulam sa Lingshan ay hindi sapat. 36 na malalakas na tao ang kailangan para tulungan ng Tiangang Array. The Three Realms Great Array, bagamat hindi nito ganap na masakop ang buong Mingquan. Ngunit maaari nitong saklawin ang 7 Ghost Gate. Ngayon kami ay umaasa sa malaking porma sayon na ito upang subaybayan ang paggalaw ng bawat Ghost Gate, at kapag may malaking halaga ng pagbabago sa yen sa magkabilang panig, kami ay agad na magpapadala. Makapangyarihang labanan, pagpapatrolya sa lahat ng dako, at pagsuporta sa oras kapag may sitwasyon. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan ng marinig niya ito, ibig sabihin. Hindi na magagawa ang dating paraan ng pagbabantay. Oo, matagal nang hindi nakabalik sina Chiyo, Jishuanyuan at Emperor Yan. Ang Eye of Hell at Yushu Palace ay 2 butas lang. Kung patuloy nating ipalaganap ang ating lakas, matatalo lang tayo ng bawat isa sa kanila. Pero kung kaya mong kaladkarin mo. Walang magawang sinabi ni Luo, kaya lang, mababaliwala ang kaunting pagbabago-bago, at patuloy na bumubuhos ang mga multo at hayop. Ang higit pa, at sa itaas na mga layer, ang mga lumang Diyos ay nagsimulang magtayo ng konstruksyon. Lumalabas na si Mingquan ay umabot na sa yugto ng pag-inom ng lason para mapawi ang uhaw, at walang kapangyarihang sugpuin ang lahat ng Ghost Gate. Sa katunayan, kung gusto mong sugpuin ang lahat ng mga Ghost Gates, ikaw ay matatalo lamang ng hukbo ng emperador ng multo ng isa-isa. Bagaman ito ay isang mabagal na kamatayan ngayon, ito na ang huling paraan upang mapahaba ang buhay sa lupa. Yang Jan. Dapat ay napansin ko ito, tanong ni Green. May mga tao akong pansamantalang hinarangan ang pasukan sa Juyuan, ngunit hindi ko alam kung gaano ito katagal. At saka, nasa itaas na palapag na ang mga lumang Diyos, at nagsimula na silang bumuo ng kanilang kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na maging dumpling sila. Tapos na. Sinabi ni Yefan tungkol sa kanyang nakita sa hinaharap. Si Feng Jishao, kung tutusin, hindi pa rin siya nagising sa oras, nang hihinayang sabi ni Lu. Isang Feng Jishao, mahalaga pa ba ito ngayon? Gusto kong malaman pa, ano ang layunin ng matandang Diyos? Sumimangot si Yefan at sinabing, ang mga lumang Diyos at ang Shenlong clan ay magkaaway, at palagi kong nararamdaman na may mali. Nag-isip sandali si Lucy at sinabing, marahil. Tama ang hula mo. Oh, nagliwanag ang mga mata ni Yefan. Nang buksan ni Kuya ang langit, dumating ang mga lumang Diyos para pigilan ito. Lagi kong iniisip na gusto lang nilang sakupin muli ang mundo.
Ngunit mula sa iyong pagsusuri, marahil hindi lamang nila nais na makakuha ng hegemonya, ngunit ayaw din nilang hayaan ang mundong ito ay naging tulad ng totoong mundo. Bumantong hininga si Green, kung tungkol sa sinabi mo, sinasadya ba ng kuya na hindi buksan ang buong watay, kung gayon hindi dapat. Kung tutusin, walang mga patay sa oras na iyon, kahit na kunin ng nakatatandang kapatid ang kabuuan hindi ito magiging pabigat para sa fifth tie na magbukas. Tumango si Yefan, malamang na ang mga lumang Diyos ay hindi umangkop sa kapaligiran ng mundo, kaya pinuntahan nila sila para pigilan sila. Ngunit tulad ng sinabi mo, makakaligtas sila, napakakakaiba, hindi ako natatakot sa pagkalipol ng Demon Dragon Emperor ngayon, at ako ay naguguluhan. Ang mga berdeng mata ay nagsabi na may bakas ng pag-aalala, at ang kapangyarihan ng mga lumang Diyos ay napakataksil, ginagawa ang aking asawa sa ganoon, gayon din ako. Hindi ko inaasahan. Ang asul na dragon na iyon ay talagang asawa mo. Oo, Yi, ang tawag dito, pero ngayon. Hindi dapat puro dragon family, nakita mo na siguro, may demonyong dragon sa simula. Dugo, mapait na sabi ni Lu. Si Yefan ay hindi nakaimik, hindi nakakagulat na kinain niya ang lahat ng kanyang layunin sa espada sa isang kagat. Kung hindi siya maghiwa-hiwalay, hindi magiging sapat para sa kanya ang layunin ng kanyang espada. Ayon sa sinabi mo, dapat ay nakipag-ugnayan na ang aking anak na si Di sa kanyang ina, kaya't sadyang linlanggan kanya at ipadala sa kamatayan. Hindi rin kita kayang patayin. Tumingin si Lo kay Yefan ng may kaluwagan, mukhang ang bilis ng iyong paglaki ay nagparamdam na sa mga lumang Diyos na masyadong mapanganib. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, na karamihan ay may kinalaman sa kaitian. Relasyon. Kung mamanahin niya ang mantle ng nakatatandang kapatid at patuloy na bubuksan ang langit, baka hindi masisira ang fifth tie, pero matatapos na ang matandang Diyos. Hindi mahirap para sa mga lumang Diyos na malaman ang mga balitang ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga kaluluwa na namatay ay darating sa underworld. Maraming balita sa mundo ang madaling makuha ng mga lumang Diyos ngayon. Green, kung ayaw mong patayin ang iyong mga kamag-anak ng matuwid, magagawa ko ito para sa iyo, nginisyo ni Yefan. Natigilan si Lu at sumimangot, gusto mo talagang patayin si Di. Bakit, okay lang napatayin si Taki, pero hindi mo kayang tiisin. Hindi banggitin kung magagawa mo ito, pumatay ka ng 2 Qinglong ng 7 kalamidad, talaga bang kapakipakinabang ito kay Yang Jian? Tanong ni Green. Buhay pa kaya sila, tutulungan nila tayong labanan ng underworld. Ipaubaya na natin kay Master Lu ang bagay na ito para personal na harapin, Kuya Ye, pinagtaksila ni Master Lu ang kanyang asawa at mga anak para sa kapakanan ng karaniwang tao, patatawarin ka na. Jen sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, dumating si Jian Zizai mula sa likuran at narinig ang pag-uusap ng dalawa. Sa katunayan, si Yefan ay wala sa mood para sa paglilibang, at talagang pumunta kina Di at Taki para makipag-ayos. Kuya Zizai, silang tatlo. May mga pahiwatig ka ba? Tanong ni Yefan. Nang marinig ito, umiling si Jian Zizai na may mapait na ngiti. Minsan naisip kong bumaba para hanapin sila, ngunit gaya ng sinabi ni Master Lu, ngayon kahit si Mingquan ay nasa panganib at maaaring masira anumang oras, kaya paano magkakaroon ng anumang ekstrang enerhiya? Para mahanap ang 3 taong iyon. Silang tatlo, kung kaya nilang mabuhay, ngunit ito ay nagkakahalaga ng daan-daang tunay na Diyos. Isuko mo na lang ba sila ng ganito? Tanong ni Yefan. Alam din natin ito, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi natin alam, kung saan nagpunta silang tatlo, sa malawak na underworld, naghahanap ng karayom sa isang dayami. Walang magawang sabi ni Lu. May ideya si Yefan at biglang may naalala, siguro. May paraan ako para mahanap sila. Oh, Kuya Ye, sabihin mo na. Excited na sabi ni Jane. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang kinuha ang Xuanyuan sword na hiniling niya kay Lao Lin noon. Kabanata 3804 parang pamilyar. Nagulat sina Lu at Jian Zi nang makita nila si Xuanyuan Jian. Napaka-espesyal ng espadang ito. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Jian Zizai, bagaman ang itim na bakal na ginamit ay hindi isang bihirang bagay, at kahit na ang mga kasanayan sa paggawa ay maaari lamang ituring bilang unang klase, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang sagradong bagay sa kanyang sarili. Banal na relic. Tumingin muli si Yefan kay Xuanyuan sword, at sinabing, hindi nakakapagtaka, hindi ko matukoy ang grado ng espadang ito. Ang tinatawag na Holy Relic ay parang isang tao na may abnormal na bilang ng mga kapalaran, ngunit ito ay kabilang sa mga bagay. Ang kakaibang bilang ng espada ay walang kinalaman sa lakas o kahinaan, ngunit ito ay may sariling kakaiba. Ngumiti si Lu at sinabing, hindi mo maiintindihan ang espadang ito, iyon ay dahil gusto lang nitong maunawaan ng amo nito. Naramdaman ni Yefan ang hindi gusto, ngunit walang paraan, kung tutuusin, lahat sila ay Emperor-level swordsman, at sila ang pinakamataas na mod. Talagang imposibleng sapilitang makuha ang espada ni Ji Xuanyuan. Ito ang espada ni Emperor Xuanyuan, tama ba? Hulaan din ni Lu. Oo, noong ako ay nasa Teso, ang espadang ito ay gustong hanapin si Ji Xuanyuan, ngunit naharang ng Reyna ng Thousand Faces. Inilabas ko ito, at orihinal na binalak na makahanap ng pagkakataong ibalik ang espada sa orihinal nitong may-ari. Mapait na ngumiti si Intercepted Green, ito talaga ang makakagawa nito.
Nagkibit balikat si Yefan at may damdaming nagsabi, lahat sila ay mga eskrimador, alam na alam ko kung gaano siya kalalim ng pagmamahal sa kanyang espada. Ang espada ay nasa Teiso, maaari ka bang pumunta sa Taishi para hanapin ang may-ari nito? Ibig bang sabihin ay kayang kontrolin ni Ji Xuanyuan ang isang espada sa mga eroplano? Kumunot ang noo ni Jian Zizi, medyo hindi makapaniwala. Kuya Zizay, alam kong hindi ito makatwiran, ngunit ito ang nakita ko sa sarili kong mga mata. Ang mga mata ni Jane Zizay ay naglabas ng malalim na berdeng ilaw, na para bang nagpaplanong makakuha ng insight. Ngunit sa sandaling ito, ang sinaunang clumsy cloud pattern sa Xuanyuan sword ay naglabas ng ginintoang kulay. Ang walang hanggang halo ng metallic texture ay parang personal na ekspedisyon ng emperador, na nangingibabaw sa mundo at hindi mapigilan. Ang katawan ng espada ay nabali sa saglit, naglabas ng isang matalim na layunin ng espada. Maliban sa katotohanang tumayo si Lu, sina Yefan at Jian Zizay ang unang umatras at umatras 100 talampakan ng layo. Ang vertical ground splitting sword intent, ang matigas na mingkuan ground, ay talagang iginuhit sa tatlong malalim na bangin. Sa harap ni Green, pilit siyang hinarang. Sa harap ni Yefan at Jian Zizi, talagang gumuhit sila ng malalim na kanal. Napakapangangibabaw ng espiritu ng espadang ito. Napabulala si Jian Zizay sa pagkamangha, hindi nakapagtataka na maaari itong maglakbay sa pamamagitan ng mga eroplano, ang espiritu ng espada na ito ay natatakot na nakipaglaban ito kay Ji Xuanyuan sa loob ng libu-libong taon at naging isang engkanto ng espada. Si Yefan ay labis ding natulala. Palaging nakatago ang sword spirit na ito. Bakit hindi ko nalaman na nakatago pala dito ang isang walang awa na karakter? Nagtataka si Yefan. Ang sword god ay isang emperor swordsman, ang Xuanyuan sword na ito ay nasa iyong mga kamay, at least hindi ka mapapahiya. Demon Emperor, kung gusto mong makita ito, hindi nito bibilhin ang iyong account, ngumiti si Lo. Mapait na ngumiti si Jian Zizay at sinabing, sa totoo lang, hindi ako mali siya, pero ang sword spirit na ito ay masyadong mayabang, pangit talaga. Sa sandaling ito, maraming babae ang tumakbo na may mga nasasabik na ekspresyon. Xuanyuan Jian, bumalik ka na ba? Yefan, bakit ikaw? Dito. Sina Xuanuf, Lizu at Suf ang dumating, ang pamilya ni Ji Xuanyuan. Kasama sina Feng Hao at Limo, ilang general ng Yushu Palace, lahat ay tumingin kay Xuanyuan Jian ng may damdamin. Akala ko bumalik na ang kanyang kamahalan, ngunit ito pala. Ang espada ang bumalik, napabuntong hininga si Feng Hao. Sinabi ni Yefan na may kaluwagan, bumalik ako sa pagkakataong ito upang subukan ang aking makakaya upang mapanatili ang kapangyarihang panlaban sa mundo. Si Emperor Xuanyuan at ang iba pa, hahanapin ko sila. Gusto mo ring pumunta sa Underworld? Sumimangot si Xuanuf at sinabing, bagaman kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabaitan, maaari lamang kayong mailibing ng magkasama ng ganito. Sister Xuanuf, bakit mo nasabi iyan? Hindi mamamatay ang asawa mo. Umiiyak si Xiao Li habang nagsasalita. Sinasabi ko lang ang totoo, napakawalang ingat para sa kanila na pumunta sa Underworld, mahinahong sabi ni Xuanuf. Kasalanan lahat ni Chiyu, ang barbarian. Galit na sabi ng dalaga. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang sarili niyang mga babae. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hiniling ni Yefan ang mga babae at si Xiao Jin na lumabas sa ring. Nang makitang si Yefan ay nagdala ng napakaraming babaeng kamag-anak, lahat ay natigilan. Brother Yefan, hindi mo isasama ang buong pamilya kasama si Juyuan, hindi ba? Mukhang nag-aalala si Jian Zizay. Huwag kang mag-alala, ang iyong biyenan at anak na babae ay nananatili sa labas. Binigyan siya ni Yefan ng patagilid na tingin. Nakahinga ng maluwag si Jane at nahihiyang ngumiti, hindi ko sinasadya, pero delikado ang kapaligiran dito. Kung may mangyari, hindi biro. Sino ka? Sino ang nakikipaglaro sa iyo? Naririnig ni Xiao Ziner ang apoy, nandito ako para sunugin ang mga impyernong bastard hanggang mamatay. Napaatras ng 2 hakbang si Jian Zizay nang kontrahin siya, na para bang hindi niya inaasahan na ganito pala ang ugali ng babaeng ito. Next. Jane Zizay, kung nasaktan kita, sana ang nakababatang kapatid kong si Haihan. Jane Zizay. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, parang pamilyar. Ate, ito ang Demon Emperor, ang ama ni Jian Yuzo. Tahimik na paalala ni Duyuner. Napangiti si Xiao Ziner sa kahihiyan, gaano man siya ka-proud, alam niyang malayo siya sa Demon Emperor. Emperor level Feng Yan, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng Xinglong, 9-tailed celestial fox, at 2 phoenix. Sinulyapan ito ni Lu at Tumango, mukhang sadyang pinili ng sword god bago siya isama. Bumaba sila Kuya Demon Emperor, huwag kang masyadong mag-alala. Yung mga confidante ko, although late na sila nagsimula sa practice nila, basta may konting oras lang para masanay, makakatulong sila. Sinabi ni Yefan, bumaba ako para hanapin ang 3 taong iyon, ang mga babaeng miyembro ng pamilya, at tatanungin ko sina Master Lu at Brother Zizay. Ingatan mo ito. Sabi ni Yefan, tinanggal ang Yantian Singsing at ibinigay kay Feng Qinglan. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Feng Qinglan na kinakabahan. Pupunta ako sa Underworld, walang kwentang hawakan ito, hawakan nyo, at least hindi nito mapipigilan sina Master Lu at Kuya Zizay. Hindi. Iiwan na naman kami ni Kuya Yefan. Sasamahan ka namin.
Tumangging magsalita si Shilan Rain. Dumating na tayo, magkakasama tayo saan man tayo magpunta. Mapoprotektahan natin ang ating sarili. Sabi ni Wu Yeshu. Lumapit si Ye Fan at niyakap sila, maging masunurin kayo, narito kayo, para makabitaw ako at makahanap ng taong mapayapa. Si Ming Quan ay hindi sapat ngayon at kailangan ng inyong lakas. Hayaan mo na si Brother Ye Fan, handa siyang payagan tayo na pagpasyahan ko na lumabas. Sabi ni Du Yuner na may pulang mata. Si Yuner pa rin ang nakakaintindi sa akin, ngumiti si Ye Fan. Kaagad, tumingin si Ye Fan kay Xiao Jin sa tabi niya. Nakatingala si Xiao Jin sa langit sa sandaling ito, na parabang sinusuri niya ang misteryo ng Lingshan Great Array, at sadyang hindi tumingin kay Ye Fan. Tumigil ka na sa pagpapanggap, naiintindihan mo ba? Iniyuko ni Xiao Jin ang kanyang ulo, guro, ako. Hindi talaga ako natatakot, nag-aalala akong hilahin ka pababa. Maraming dragon na mas malakas kaysa sa akin sa Underworld. Magsasanay ako ng ilang sandali pa, at siguradong sasamahan kita sa susunod. Walang ekspresyon si Ye Fan, biglang nagtaas ng kamay at iniunat ito sa ulo ni Xiao Jin. Pumikit si Xiao Jin, nanginginig, handa nang bugbugin. Kabanata 3805 ang guro ng babae. Ngunit sa huli, marahang hinaplos ni Ye Fan ang ulo nito. Alagaan mong mabuti ang iyong mga misis, kung hindi mo sila kayang talunin, bumalik ka na lang sa ring at hintayin akong bumalik. Ang buong dragon ni Xiao Jin ay nanlamig, ang kanyang mga luha ay bumuhos at siya ay napaluha. Guru, woo. Nang makitang sinasabit ni Xiao Jin si Ye Fan, dinidilaan at hinihimas, si Jian Zizai, na nasa tabi niya, ay natigilan, na parang hindi pa niya nakitang umiyak o kumilos si Qinglong na parang layaw na bata. Master Lu, mayroon ka pa bang papel sa Dragon Clan? Hindi maiwasang magtanong ni Jian Zizai. Namumula ang mukha ni Green, ang mga ahas ay nagbago, hindi na madaling gawin ito, kaya hindi ko ito mapipilit. Napahiya din si Ye Fan, nagsisisi na sinabi ito kay Xiao Jin, talagang nawala ang dragon niya kay Jiequan. Sword God, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi ka namin pipigilan. Pagkatapos ng lahat, walang makakagawa ng mahahalagang pagpili para sa isang emperador. Seryosong sinabi ni Green, bago ka bumaba, may ilang impormasyon tungkol sa matandang Diyos, gusto kong sabihin sa iyo. Master Lu, pakisabi. Mabilis na itinulak ni Ye Fan palayo ang gusot na si Xiao Jin. Ang aking asawa, si Yi, ay orihinal na isang Blue Dragon ng 7 kabigatian. Bagamat mayroon itong mahusay na talento, sa palagay ko ay hindi ito maaaring maging 8 tribulation sa sarili nitong. Ito ay nabago, kaya't isinama nito ang kakayahan ng demonyong dragon sa simula. Sumimangot si Ye Fan, Sisor. Anong uri ng matandang Diyos ang kakayahang iyon? Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit dapat itong maging katulad ng paglikha. Isang uri ng kakayahan, ito lamang ang sinabi sa akin ng aking kapatid noon. Ngunit dahil mapipilitang itaas ni Sisor si Yi sa 8 iyan na kapangyarihang labanan, nangangahulugan ito na tiyak na higit sa isang napakalakas na kalaban. Isa pang gateway, sa mga lumang Diyos na Diyos ng biyaya, nakita mo na, kaya hindi ko nasasabihin sa iyo. Mayroon ding isang matandang Diyos, hindi ako sigurado kung ito ay umiiral, ngunit minsan sinabi ng aking kapatid na may isang nakakatakot na pag-iral na natutulog sa matandang Diyos na kanyang kinatatakutan. Kapag nagising ang matandang Diyos, baka hindi na makalaban ni Kuya noon. Ang pagre-retiro sa mga lumang Diyos. Magiging ganap na iba ang kasaysayan. Nabalisa si Ye Fan, mayroon pa bang halimaw? Ang lumikha ng Hongmeng, halos hindi mapaghihiwalay, ay ang dakilang Diyos na si Pango, ang lumikha ng bakal. Isang matandang Diyos na maaaring matakot sa lumikha. Ano yun? Anyway, dapat kang mag-ingat, ang mga kakayahan ng matandang Diyos ay puno ng mga kakaibang bagay, at hindi mo dapat maliitin ang kalaban. Salamat, Lord Lu, sa pagpapaalala mo sa akin. Tumigil si Ye Fan sa pagsasalita ng walang kaparirikon, at inabot at hinawakan ang hilt ng Xuanyuan sword. Hoy! Hindi ba napakabastos ngayon? May kakayahan kang hanapin ang iyong amo. Natahimik sandali si Xuanyuanjian na may halo sa buong katawan. Bigla itong gumawa ng malutong na espada na umawit sa buong katawan nito. Tila may naramdaman ito, isang malaking puwersa ng paghila, kasama si Ye Fan na lumilipad sa isang direksyon. Sa isang kisap mata, naiwan ang mga taga-Wapalas. Iyan ang direksyon ng Ghost Gate ng Wapalas. Nalaman ito ni Jian Zizi. Oo, parang gusto ko talagang ibaba ang Sword God para hanapin si Emperor Xuanyuan, sabi ni Lu na may singkit na mga mata. So, buhay pa ang asawa natin. Natuwa si Xiao Lei. Paano madaling mamatay ang emperador na eskrimador, ngunit ang tanong ay, paano bumangon? Ibinuka ni Zuan ang kanyang mga labi. Pinanood ng mga babae si Ye Fan na nawala sa malawak na kadiliman, at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aatubili at determinasyon. Okay, huwag kang masyadong mag-alala kay Brother Ye Fan, maaari pa nga siyang lumabas sa River of Chaos, at tiyak na magtatagumpay siya. Bumalik ka. Sinabi ni Jian Zizai na may kaluwagan, kaka-rating mo lang sa Ming Quan, hahanap ako ng senior sister na magpapakita sa iyo at hahayaan kang maging pamilyar sa kapaligiran. Noong nagpaplano si Jian Zizai na hilingin kay Bi Xiao na pumunta para tumulong sa pag-aalaga sa mga babaeng kamag-anak na ito. Demon Emperor, ang iyong malaking porma sayon ba ay para subaybayan ang pagbabago-bago ng Yinchi sa lahat ng partido? Biglang tanong ni Ling Yue. Naghintay sandali si Jian Zizai.
Itong nakababatang kapatid na lalaki at babae, nakikita mo ba ang epekto ng hanay na ito? Kaunting balahibo, ngumiti si Ling Yue ng mapagpakumbaba at sinabi, hindi ko lang maintindihan. Oh, pero hindi mahalaga. Ang iyong Yaki kung ang posisyon ay binago sa isa na pinagsama sa Geng, at ang Liu Ding at ang Chigwei ay ipinagpalit, ito ba ay magliligtas ng 4 na manlalaro ng Porma Sion? At simula noon, 8 formation eyes ang maaaring idagdag sa periphery, at 8 formations na lang ang kailangang idagdag. Isang formation maker, hindi ba nadodoble ang kapangyarihan ng formation na ito? Natigilan si Jane, nakasimangot, tumungala, at inulit ang kanyang mga sinabi. Ang Wind Queen at Xuanuf sa gilid ay nagkatinginan na may mga ekspresyon ng pagtataka. Parang ganito, paano mapapabuti ang Porma Sion na ito? Ang Porma Sion na ito ay itinuro ni Emperor Wa at nilikha ng 10 mangkukulam ng Lingshan. Hindi ko inaasahan na makakakita ng mga kapintasan ang maliit na kapatid na ito. Hindi makapaniwalang tanong ni Xuanuf. Malinaw na nakita ni Lu ang kanyang mukha, ang guro ng babaeng ito ay hindi mas mahina kaysa kay Emperor Wa. Kaya nga, mukhang bumaba si Brother Yefan kasama ang ilang nakababatang kapatid, at talagang naghanda siya. Nakangiting sabi ni Jian Zizi. Ang isang pangkat ng mga dakilang kapangyarihan ay agad na tumingin sa mga kababaihan ng may paghanga, at hindi na nang ahas na hamakin pa sila. Kasabay nito, sinundan ni Yefan si Xuan Yuanjian at direktang pumasok sa pinakamalapit na Ghost Gate. Ang isang tao, isang espada, 2 layunin ng espada sa antas ng emperador, at ang mga ordinaryong multo at hayop ay hindi makakalapit. Ngunit naramdaman ni Yefan na ang paglipad ng ganito, ang bilis ay talagang hindi maaaring mas mabilis. Hoy! Gaano katagal lumipad ng ganito? Hindi mo ba kayang baliwalain ang kalawakan? Diretso sa kalawakan. Ngunit hindi tumugon si Xuan Yuanjian, nagpatuloy lang siya sa paglipad. Nag-isip sandali si Yefan, at sinubukang magbuhos ng lakas dito. Gatlang M. Si Xuan Yuanjian ay tila nakakain ng isang malaking tonic na tableta, at biglang lumundag ang pinakamataas na layunin ng espada, at ang espasyo sa harap ay madaling napunit. Pupunta ako. Hindi komportable si Yefan, at halos ma-dislocate ang kanyang braso. Oo naman, kulang lang ang enerhiya ni Xuan Yuanjian. Kung tutuusin, matagal na itong noalay sa kanyang amo, at kahit nalinangin niya ang kanyang sarili, hindi ito sapat para sa isang malayuang pag-atake. Hanggat si Yefan ay maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng kanyang enerhiya, ang napakahusay na kakayahang maglakbay, kahit na sa underworld ay maaaring gawin ng madali. Sa kabutihang palad, pamilyar na pamilyar si Yefan sa kapangyarihan ng kalawakan, at hindi mapanganib na pamunuan ni Xuan Yuanjian ang patuloy na pagtalon sa kalawakan. Noong nakaraan, si Yefan ay napunta sa underworld, kaya hindi siya estranghero. Ngunit nang talagang napunta siya sa ilalim ng mundo, napagtanto ni Yefan na walang mga multo at hayop sa lahat ng dako. Ang mga multo at hayop ay nagtitipon lamang sa ilalim ng Mingquan sa malaking bilang. Nang makarating sila sa isang malalim na posisyon, nagkalat ang mga multo at hayop. Kaya lang, ang madilim at nakalulungkot na espasyong ito ay higit na nagpapahirap sa isipan ng tao kaysa sa walang laman na universo. Kung hindi dahil sa malupit na kapaligiran na naranasan ni Yefan, ito ay magiging parang balahibo sa isang baka. Ang pananatili lang sa isang lugar na ganito ng isang araw ay malamang na mabaliw sa kanya. Mahirap isipin na ilang buwan na ang nakalipas mula nang bumaba ang tatlo sa underworld. All of A. Biglaan. Si Xuan Yuanjian ay nanginginig ng abnormal ng ilang sandali. Huminto ang pagtalon sa kalawakan, at ang espada ay nagsimulang lumipad ng maayos nang hindi alam kung gaano kalayuan ang lalakbayin. Si Yefan ay abala at mapagbantay sa paligid niya. Sa sandaling ito, isang abnormal na bagay ang lumitaw sa harap, na nakakuha ng atensyon ni Yefan. Habang papalapit ito, ang bagay ay naging mas malinaw at mas malinaw. Bagamat walang ilaw, maaari itong isipin na ito ay isang malaking itlog. Kabanata 3806 na Pick Up a Bargain. Ang higanteng itlog na ito ay puro puti, at parang isang uri ng kakon. Matapos matuklasan ni Xuan Yuanjian ang higanteng itlog, ang vibration ay naging mas marahas. Nakita ko itong kumikislap ng gininto ang liwanag, at tumama ito sa higanteng itlog. Ngunit sa sandaling ito ay malapit ng mahawakan, ang Xuan Yuan sword ay nanginig, lumipat sa isang ganap na lihis na direksyon, at tumusok ng diretsyo. Sa nagulat na mga mata ni Yefan, si Xuan Yuanjian ay tila naging isang walang ulo na langaw, tumatakbo sa paligid, ngunit hindi nito maarap ang katawan ng higanteng itlog. Ano ang sitwasyon? Si Yefan ay nagsagawa ng wuswang at sinubukang magkaroon ng insight, para lang makita na ang energy density ng higanteng itlog ay napakataas. Gustuhin man niyang makitang mabuti ang loob ay hindi niya ito magawa saglit. Para sa Xuan Yuan sword mismo, walang espesyal na pagbabago, ngunit sa hindi malamang dahilan, nawala ang katumpakan nito. Nakahanap lang si Yefan ng tamang sandali, umakyat at kinuha ang Xuan Yuan sword. Tumigil ka sa pagtakbo, tumaga dito. Pinagsama-sama ni Yefan ang kanyang sword intent at sumagwan patungo sa He-Dome. Nang malapit nang dumampi ang talam sa ibabaw, lumitaw ang isang dagwang mahabang buhok. Ang loob ng simboryo ay naging transparent, at lumitaw ang figure ni Ji Xuan Yuan. At si Ji Xuan Yuan ay nasa koma sa oras na ito, payat at sobrang hina. Ang mas malupit pa ay ang mga manipis na tubo na parang karayom ay tumagos sa buong katawan ni Ji Xuan Yuan.
Tila ginagamit si Ji Xuanyuan bilang pampalakas at pinatuyo ang kanyang buong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Ye Fan, at dali-dali niyang iniligpit ang kanyang espada, hindi nang ahas na maglaslas ng direkta. Sa wakas ay naunawaan na rin niya kung bakit umiikot si Xuanyuan Jian, ngunit hindi siya nang ahas na hiwain ito sa higanteng itlog na ito. Ang bagay na ito, maaaring ito ay isang buhay na nilalang. Nagulat at nagalit si Ye Fan, ngunit naramdaman niyang may malungkot na bagay na nakatitig sa kanya. Niwalis niya ang kanyang kamalayan at nakitang may isang malaking eyeball ang lumitaw sa kanyang likuran. Mayroon lang kasing malaking escarlata na eyeball, na daan-daang metro ang laki. Sa likod ng eyeball, nariyan ang lahat ng pinong pulang dugo na tubo. Para bang mula sa mga mata ng isang titan, ang mga eyeballs ay nakabutton, at ang mga eyeballs ay naging maayos sa kanilang mga sarili. At ang pangalawa pagkatapos ng kamalayan ni Ye Fan ay nakita ang eyeball na iyon. Ang kamalayan ni Ye Fan. Nagdilim. Hindi na niya magagamit ang kanyang divine sense para hanapin ang paligid, na para bang pinagkaaitan siya ng kanyang divine sense of perception. Bilang resulta, sa isang ganap na madilim na mundo, kinailangan ni Ye Fan na gamitin ang kanyang mga mata at hininga upang hatulan ang lahat ng nasa paligid niya. Malabo niyang naramdaman na may nakasabit sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Ye Fan ay tumingin sa ibaba at nakita niya na iyon nga ang mga pinong tubo na nakasabit na. Sa isang sword swing, naputol ang lahat ng tubo. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang eyeball sa ilalim ng mga paa ni Ye Fan. Tumingin muli si Ye Fan sa eyeball. Damn! Alam ni Ye Fan na may mali, ngunit huli na ang lahat. Sigurado, nabulag bigla ang mga mata niya. Ang paningin ng mata ay ganap na pinagkaaitan, kaya't maaari lamang siyang umasa sa kanyang hininga upang hatulan ang anumang pagbabago sa kanyang paligid. Ngunit ang paligid ay masyadong magulo, at ang eyeball monster na ito ay halatang isang malakas na kaaway. Nawalan ng malay at paningin, ang labanan ay nasa isang malaking kawalan. Habang nakaramdam ng pangangilig ang katawan at mga paa, alam ni Ye Fan na inaatake siya ng mga karayom. Maaari lamang niyang ilabas ang layunin ng likidong espada, pilit na binabasag ang lahat ng mga tubo na ito, at binabalot ang sarili ng sabay. Maaari rin niyang subukang buksan ang Dragon Shadow Fragmentation at umalis sa posisyon na ito ngayon. Ngunit kung umalis siya, maaaring mas mahirap pang bumalik para hanapin si Ji Xuanyuan. At ang estado ni Ji Xuanyuan ay hindi maganda, kung mayroong 3 mahaba at 2 maikli, siya ay magiging mas hindi komportable. Ang eyeball monster ay hindi nagmamadali, at gumamit ng hindi mabilang na mga pinong tubo upang patuloy na palibutan si Ye Fan mula sa labas. Unti-unti, nababalot si Ye Fan sa isang airtight na paraan. Bagamat pansamantalang pinrotektahan siya ng sword intent, hindi na siya makakuha ng anumang supply mula sa labas. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan kung bakit nakabalot si Ji Xuanyuan sa isang kakon. Sa oras na ito, si Ji Xuanyuan ay pinagkaaitan ng maraming pangunawa, at wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa labas. Bilang karagdagan sa mga pinsala sa kanyang katawan, tinatayang pagkatapos ng madugong labanan, siya ay nasa isang napakahinang estado, at nahulog siya sa masamang espiritu ng halimaw na ito. Ang isang sulyap ay hindi maipaliwanag na pinagkaaitan ng pangunawa at pangitain. Ang ganitong uri ng kakayahan ay talagang mahirap pakitunguhan, ngunit para kay Ye Fan, hindi ito magagapi. Muling nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan ng itim at gininto ang apoy, at ang hindi mabilang na mga eksena sa paligid niya ay naging isang estado ng enerhiya. Maaari mong alisin ang 10,000,000, ngunit ang kapangyarihan ng emperador, paano mo ito maaalis? Direktang inalis ni Ye Fan ang liquid sword intent ng body protection, at sa energy vision na ibinigay ni Wu Suang, diretsyo niyang itinapon si Xuanyuan Jian palayo. Pagbagsak ng Star Dragon. Ang sword intent meteorite na nagdadala ng malakas na kulog, tumusok sa hindi mabilang na mga daluyan ng dugo, at tumama sa malaking eyeball sa likod nito. Yung eyeball monster na yun biglang nag-black and blood. Malinaw na hindi nito inaasahan na si Ye Fan ay pinagkaaitan ng lahat ng uri ng pangunawa, at nahanap niya ng tumpak ang lokasyon nito, at hindi siya natatakot na aksidenteng masaktan si Ji Xuanyuan. Gumawa si Ye Fan ng sword intent clone, at pagkatapos ay lumipat ang sword intent, at ang katawan ay lumipat sa likod ng malaking eyeball. Tumatawag ng daan-daang libong lumilipad na mga espada at naglalabas ng hamog na nagyelo mula sa likuran. Biglang nabasag ng marahas na sumasayaw na lumilipad na espada ang hindi mabilang na mga daluyan ng dugo ng eyeball monster na ito. Kahit na maaari itong magpatuloy sa paglaki, ito ay palaging magtatagal. Sa isang kisap mata, ang eyeball monster na ito ay naging isang malaki, kalbo na eyeball, at mukhang nakakatawa. Walang pagpipilian ang eyeballs kundi ang mabilis na ilipat ang higanteng kakon na naglalaman ng Ji Xuanyuan sa kanyang harapan, sinusubukang gamitin ito bilang isang kalasag. Ngunit ang lumilipad na espada ni Ye Fan ay tumpak pa ring umiwas sa kakon, tumusok lang sa eyeball. Imposible, dapat hindi mo na ako makita. Ang halimaw na ang mga mata ay tinusok ng dugo sa wakas ay nagpaungol, at isang masamang boses ang umalangaw sa isip ni Ye Fan. Ngumisi si Ye Fan, imposibleng mahuli si Emperor Xuanyuan sa pamamagitan lamang ng iyong paraan. Siguradong sinamantala mo ito. Ay! Alam kong mali ako. Pakakawalan ko siya. Huwag mo na akong saksakin. May butas na ang mga eyeballs niya, at maawa lang siya. Talagang naramdaman ni Ye Fan na ito ay kabalbalan. Sa dinami-dami ng mga espadang natusok, hindi pa rin namatay ang halimaw na ito. Tila na upang mabuhay sa underworld, ang sigla ay karaniwang hindi malakas.
Patayin ka, may iligtas ko rin siya, malamig na sabi ni Yefan. Pero mabibigyan kita ng impormasyon. Ano ang gusto mong malaman, hindi ko mapigil ang magsalita. Gusto ko lang mabuhay. Takot na sabi ni Eyeball. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay tumigil sa pag-atake. Ang mga eyeballs ay agad na nagpakita ng kanilang pabor, ibabalik ko sa iyo ang iyong kamalayan at paningin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, talagang nabawi ni Yefan ang kanyang kamalayan at paningin. At ang mga tao dito, itinuro ni Yefan ang higanteng kakon. Oo, sandali. Sa sandaling sumang-ayon ang mga eyeballs, nagkaroon ng kislap ng masamang liwanag sa mga dagwang eyeballs. Stupid Emperor Swordsman. Tapos ka na. Ang tubo na nakaipit sa katawan ni Ji Xuanyuan ay sinipsip, at ang isang pagsabog ng enerhiya ay mabilis na napuno ang eyeball. Kasabay nito, ang eyeball monster ay muling tumingin kay Yefan at na-activate ang talento ng deprivation. Kabanata 3807 Walang dapat ipag-alala. Nanlamig ang buong ekspresyon ni Yefan doon, na parabang natigilan siya. Hey, basta ang perception na pinagkaaitan ko, madali na itong bawian ulit. Sa pagkakataong ito, hindi mo lang nawalan ng paningin at malay, kundi nawalan ka rin ng direksyon. Ngayon hindi mo na alam kung nasaan ako. Ang Emperor Swordsman sa mundo, parehong nahulog sa aking mga kamay, ito ay talagang kahanga-hanga. Odo, ikaw lang ang halimaw na karapat-dapat sa ganoong kagandang pangalan. Tumawa si Yefan. Isang namamatay na tao, gaano ka kalakas loob? Galit na galit si Auduo. Karapat-dapat ka bang patayin ako? Mabangis na kumislap ang mga mata ni Auduo, maaari kang makatakas, ngunit ngayon ikaw, natatakot ako na maaari ka lamang umikot sa lugar. Kapag naubos na kita ng lubusan, tingnan mo kung kaya mo pa bang maging matigas ang ulo. Ngunit ng plano ni Auduo na palibutan si Yefan ng hindi mabilang na mga daluyan ng dugo, nakita niyang, Yefan, ay nawala. Ay clone. Naningkit ang mga mata ni Auduo. Ang pinagkaaitan ng lahat kanina ay clone lang. Sa simula pa lang, hindi naniwala si Yefan nang ibigay niya kay Yefan ang kanyang perception. Sa sandaling ito, ang pangunahing katawan ni Yefan ay bumulusok sa eyeball ni Auduo ng direkta mula sa likuran. Ang marahas na walang kapantay na layunin ng espada ay direktang humahatak ng 1,000 metrong haba na nagwawawang talim ng kulog. Ang iyong kasuklam-suklam na eyeball, paano ko ito titignan sa pangalawang pagkakataon? Matapos malaman ni Yefan ang tungkol sa mga kakayahan nitong Auduo na ito, wala siyang naramdamang pressure, ito ay isa lamang panlilin lang upang pigilan ito. Binuksan ng Thunderblade ang halos lahat ng eyeballs ni Auduo, at sa layunin ng espada na sirain ang mga patay, nabasag nito ang hindi mabilang na internal tissues. Malungkot na sigaw ni Auduo, gaano man kalakas ang sigla nito, mahihirapan itong makaligtas sa gayong mapangwasak na suntok ng Emperor's Sword Intent. Hindi nagtagal, ang buong eyeball ay nanlambot at naging gulo. Nakita ni Yefan na ang higanteng kakon na bumabalot kay Ji Xuanyuan ay mabilis na nalanta. Mabilis siyang umakyat, binasag ito ng kanyang espada, pinutol ang mga tubo, at hinayaan si Ji Xuanyuan na lumabas. Dahil si Ji Xuanyuan ay malubhang nasugatan at napakahina sa oras na ito, mabilis siyang binalot ni Yefan ng isang espada. Kumuha siya ng ilang spiritual pill na dala niya, at itinapat ito sa bibig ni Ji Xuanyuan. Si Xuanyuan Jian ay napapaligiran niya, at tila nag-aalala siya, at nagkaroon ng kislap ng liwanag. Kung tutusin, mayroon siyang matibay na pundasyon. Pagkatapos kunin ni Ji Xuanyuan ang elixir, mabilis siyang nagising. Namula ang kanyang mga mata, at unti-unti niyang nakita na si Yefan iyon, at biglang nakaramdam ng kakaiba. Patay na ang balo, paano ko makikita si Kuya Ye? Kung dumating ako makalipas ang ilang araw, baka patay ka na talaga, nakangiting sabi ni Yefan. Napakurap si Ji Xuanyuan. Si Kuya Yefan talaga. Bakit ka nandito? Hindi nakinig si Ji Xuanyuan sa kanyang paliwanag, niyakap lang niya si Xuanyuan sword sa tabi niya. Xiao Jianjian, alam kong babalik ka talaga sa akin. Narinig mo lahat ng kanta na kinanta ko, hindi ba? Ikaw, huwag mong isipin ang tsaa, ayaw kumain, mabuhay na parang 1 taon, patuloy na kumikibot-kibot si Yefan sa tagiliran, na parabang siya ang nagligtas sa kanya, tama. Naiinis si Yefan saglit, maaaring ang laway ng lalaking ito ay nasa lahat ng dako sa Xuanyuan sword na ito. Lumingon si Ji Xuanyuan at sinabing may luha sa kanyang mga mata, Brother Yefan, hindi mo alam, nang makitang muli si Xiao Jianjian, ang balo ay namatay ng walang pagsisisi. Napakaraming babaeng kamag-anak at subordinate sa iyong pamilya ang naghihintay na bumalik ka. Anong kalokohan? Sayang. Si Xiao Lei ay malamang na umiyak ng maraming beses, ang balo ay talagang mapusok sa pagkakataong ito, pasensya na sa kanya, napabuntong hininga si Ji Xuanyuan. Imposible rin ito. Kayong tatlo ay tila naantala ang opens iba sa loob ng halos 2 buwan. Ito ay isang napakagandang resulta, sabi ni Yefan. Talaga, Kuya Yefan, lumabas ka ba at bumalik? O hindi ka lumabas? Tanong ni Ji Xuanyuan. Siyempre lumabas ako, pero inalagaan ko ang lahat sa labas. Bilang resulta, nawala kayong tatlo ng kaunting kadena sa ilalim, pang-aasar ni Yefan. Nahihiya at nahihiya, gusto kong pasalamatan si Brother Yefan sa pagkakataong ito sa pagbabalik ni Xiao Jian sa balo, at nagpapasalamat ang balo, sabi ni Ji Xuanyuan. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, ngunit wala itong mailigtas sa kanya. Ito ang pangunahing bagay na ibinalik ni Xuanyuan Jian.
Mas mahal niya talaga ang espada kaysa sa buhay niya. Huwag na nating banggitin ang mga ito, bakit ikaw lang ang nandito? Shiyu at Boss Jiang. Kailan? Narinig ito ni Ji Xuanyuan, medyo nagalit siya, ang barbarian na ito. Magkasama sana kaming tatlo, ngunit nakakita siya ng napakahirap na multo. Emperor, kailangan mong makilala ang pagitan ng mataas at mababa. Bilang resulta, ang mga kasanayan sa paggalaw ng Ghost Emperor ay nakakagulat na malakas, at ang mga ito ay mga kasanayan sa paggalaw sa antas ng Emperador, at pinaglalaroan nila ako. Natigilan si Ye Fan, kakayahan sa paggalaw sa antas ng Emperador. Ang mood ng isang Emperador. Talagang kamangha-mangha, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang balo, kung hindi ay hindi ako maniniwala, walang magawang sabi ni Ji Xuanyuan. Tapos anong nangyari mamaya? Ang Ghost Emperor ay pamilyar sa Underworld, at ginamit niya ang kanyang diskarte sa paggalaw upang makipagtulungan sa ilang iba pang mga Ghost King upang paghiwalayin kaming tatlo. Hindi ko alam kung ilang Ghost King at malalaking multo ang napatay ko sa daan, plus kulang pa ang follow-up supply, at hindi nakalusot si Boss Jiang, kaya nakuha ng balo ang tatlong malalaking eyeballs. Hindi ko inaasahan na masusundan ni Brother Ye Fan ang Xiao Jianjian ko, hindi ko talaga inaasahan. Sumimangot si Ye Fan, sabi mo. 3 eyeballs. Oo, tumanggo si Ji Xuanyuan. Nagkaroon ng lamig sa likod ni Ye Fan, pero isa lang ang nakikita ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naramdaman ni Ye Fan ang pagbagsak ng buong katawan niya. Lakas. Ang kapangyarihan ay naalis na. Lahat ng buto sa katawan ko ay hindi makayanan kahit kaunting lakas. Bumagsak si Ye Fan sa lupa, may sasabihin pa sana, ngunit nahihilo ang kanyang ulo. Lakas ng isip. Hinihila na rin ang mental power. Sa kabutihang palad, ang mental power ni Ye Fan ay napakalaki, at kung ikukumpara sa lakas, masusuportahan niya ito sandali. Mabilis na gamitin ang pinakamataas na layunin ng espada upang umatras mula sa lugar na ito. Sabi ni Ye Fan. Nakita ito ni Ji Xuanyuan, ngunit ang kanyang mukha ay naging sobrang lamig. Tumakbo. Paanong mabitawan ng balo itong 3 bola ng mata na sinasamantala ang panganib ng iba? Ang kahihiyan sa pagkakakulong ay babayaran ng dugo. Kagagaling mo pa lang sa mga sugat mo, mahina ka pa, importanteng gumaling ka muna. Pabigat ng pabigat. Kung hindi umalis si Ji Xuanyuan, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng espasyo para umatras sa lalong madaling panahon. Ang underworld na ito ay talagang puno ng mga panganib, at ang 2 eyeballs ay tiyak na nagtatago sa isang malayo o napakatagong lugar, at sila ay tahimik na ginagamit ang kanilang mga kakayahan. Upang mapasuko siya sa isang suntok, pinanood pa niya na pinatay si Ao Duo, at nagpigil siya at hindi lumabas. Kuya Ye Fan, huwag kang mataranta. Ngumiti si Ji Xuanyuan, dala mo ang Xuanyuan sword para sa balo, kaya hindi ito nababahala sa murang edad. Kabanata 3808 masyadong maaga. Hindi nakaimik si Ye Fan. Bagamat sikat ang Xuanyuan sword na ito, kahit na ito ay isang sagradong artifact, hindi naman ito likas na espiritual na kayamanan, tama ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala sa sarili ni Ji Xuanyuan. Sa ganoong, maliit na espada, naglakas loob siyang sabihin na sa isang estado ng pagbagsak, maaari siyang gumamit ng espada upang lumaban. Kung magalit ka, wala akong lakas na kunin ka, at ubiling sabi ni Ye Fan. Kung hindi malulutas ni Ji Xuanyuan ang labanan sa loob ng 1 minuto, talagang gusto niyang tumakbo muna. Nakakamangha talaga ang deprivation ability ng eyeball monster na ito. Mayroon na siyang 10,000 individual na humuhubog sa espiritu. Paano siya makakakuha ng napakaraming espiritual na kapangyarihan ng napakabilis? Napangiti si Ji Xuanyuan ng may pagmamalaki, at dahan-daang tumayo habang tinitingnan ang kanyang payat na katawan. Hinawakan niya ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay, dahan-daang itinaas ang isang kamay, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Tila nakikita ang iniisip ni Ye Fan, sinabi ni Ji Xuanyuan sa isang napakalakas na boses. Brother Ye, ang dahilan kung bakit ang espadang ito ay tinawag na Xuanyuan sword ay hindi dahil sa kung ano paman, ngunit iilan lamang ang mga tao ang maaaring gumamit nito. Sabi ni Xuanyuan bago siya matapos magsalita. Ang mga linya sa magkabilang gilid ng espada ay biglang pumutok sa platinum brilliance. Ang mga pattern ng ulap ng mga bundok, ilog at mga puno sa isang gilid, at ang mga pattern ng ulap ng araw, buwan at mga bituin sa kabilang panig ay nagsisimula ng maging mas maningning. 8 of the Worlds, isang espada para sugpuin ito, ay para kay Xuanyuan. Sa magiting na sigaw ni Ji Xuanyuan, nakita niya na ang lahat ng linya ng Xuanyuan sword ay biglang pumutok. Kahit nasa walang kapantay na madilim na underworld, ang liwanag ng pinakamataas na layunin ng espada ay hindi mapigilan. Sinamahan ng isang haligi ng platinum na liwanag na umaabot sa kalangitan, ang katawan ng espada ng Xuanyuan ay napunit ayon sa pattern ng ulap, at naging daan-daang malalaki at maliliit na piraso ng metal. Natigilan si Ye Fan nang makitang ang Heavenly Star God General ay pinaghiwalay upang bumuo ng Xuanyuan sword. Ngayon, ang bilang ng mga espadang Xuanyuan na pinaghihiwalay ay talagang higit pa kaysa sa panahong iyon. Maaari bang tipunin ang espadang ito mula pa sa simula? Sa sandaling ito, mabilis na nagsimulang muling ayusin si Xuanyuan Jin. Isa-isa, ang walang kapantay na matalas na platinum na mga piraso ng espada ay muling namuo, at ang buong espada ay naging makinis at patag, nang walang anumang linya. Ito ang kabaligtaran.
Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang reorganization ni Xuan Yuanjian ay nabaligtad ang kanyang panloob na bahagi. At ang panloob na bahagi nito, pagkatapos na mapag-alitan ng pinakamataas na layunin ng espada, ay naging mapanira. Sa madaling salita, ang tunay na nakamamatay na bahagi ng Xuan Yuan sword ay nakatago sa loob. Kapag na-disassemble ito ni Ji Xuanyuan at muling na-assemble, malalaman lamang ito. Hindi katakataka, ang espadang ito ay mukhang napaka-primitive at hindi mapagpanggap, at ito ay napaka-incompatible sa pinakamataas na layunin ng espada. Hindi nakakagulat na ang demonyong emperador ay hindi nakakakita, ito ay talagang isang magandang disguise. Napangiti si Ye Fan. Itinago ng emperador ang kanyang gilid sa loob, paano niya palaging makikita ang kanyang matalas na gilid? Ang buong katawan at ugali ni Ji Xuanyuan sa oras na ito ay naging isang emperador na naghahari sa buong mundo. Kahit medyo payat pa ang figure, kahit medyo mahina pa ang hininga, basta nakikita mo ang kilos niya, pakiramdam mo hindi karapat-dapat banggitin ang lahat ng mga kalaban. Alam ng ilang tao na nagtatago ka sa dilim at ayaw mong lumabas, kaya lang. Habang nagsasalita si Ji Xuanyuan, direktang winalis ng espada ni Xuanyuan ang libu-libong tropa. Nakita ko ang naglalagablab na gininto ang liwanag na nagwawalis ng libu-libong milya ang layo, at ang malaking arc fan, na nagpapaalis sa lahat ng kadiliman. Walang enerhiya na maaaring tumayo sa harap ng Supreme Sword Intent, at ang dalawang eyeballs ay halatang hindi kaya. Bagamat hindi sila direktang pinutol ng espadang ito, ang dalawang eyeballs ay hindi na nang ahas na hayaan si Ji Xuanyuan na iwagayway ang pangalawang espada. Sa sandaling ito, ipinikit ni Ji Xuanyuan ang kanyang mga mata at pinrotektahan ang kanyang sarili sa pinakamataas na layunin ng espada. Nang makitang walang pagkakataon ng dalawang eyeballs na samantalahin, binalak nilang kumawala. Ngunit hindi nilayo ni Ji Xuanyuan na bigyan sila ng pagkakataon, madaling naglabas ng dalawang gintong ilaw si Xuan Yuanjian, libu-libong milya ang layo, at direktang nabasag ang dalawang eyeball sa isang iglap. Bagamat hindi ma-detect ni Ye Fan ang ganoong kalayuan sa oras na ito, naramdaman niyang babalik ang kanyang espiritual na kapangyarihan at lakas, at alam niyang tapos na ang labanan. Napakagandang espada ng emperador, gamit ang espadang ito, mas madali mong magagamit ang layunin ng pinakamataas na espada. Ang Xuanyuan sword ay walang espesyal na function, ito ay pinasadya para kay Ji Xuanyuan. Ito ay tulad ng isang amplifier ng pinakamataas na layunin ng espada, na maaaring gawing mas may kakayahan ang espada ni Ji Xuanyuan. Mukhang napaka-monotonous, ngunit para kay Ji Xuanyuan, wala na talagang hinihingi. Kung tutusin, supremo na ang kanyang sword intent. Kung pag-uusapan, ang espadang ito ay katulad mismo ni Ji Xuanyuan. Kadalasan hindi ito mukhang agresibo, ngunit kapag nagsimula na ito ay magiging iba. Hinawakan ni Ji Xuanyuan ang espada gamit ang kanyang kamay, at ang Xuanyuan sword ay bumalik sa normal nitong estado muli. Xiao Jianjian, napakagandang nandito ka. Nang makitang idinikit muli ni Ji Xuanyuan ang kanyang mukha sa espada, hindi na nakayanan ni Ye Fan. Bilasan mo at hanapin sina Chiyo at Boss Jiang, may paraan ba para mahanap sila? Ito. Sumimangot si Ji Xuanyuan at nag-isip ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi ng may seryosong mukha, wala akong maisip na paraan. Nilabanan ni Ye Fan ang pagnanasang magmura at sinabing, marunong ka ba kung paano balutan ang sutla ng dragon? Ang dai. Ang lanzi ng pagsubaybay sa dugo ng dragon. Hindi masama. Ngumisi si Ji Xuanyuan, mahilig ako sa mga espada, ngunit hindi ako magaling sa siyam na pagbabago ng dragon. Hindi pa rin alam ni Brother Ye Fan. Alam kong hindi kita maaasahan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, at sinabing, kung gayon, sundan mo ako, susubukan kong hanapin ito. Parehong may dugong Shenlong sina Chiyu at Emperor Yan, at hindi sila mahina. Naramdaman ni Ye Fan na dahil nandito si Ji Xuanyuan, malamang na hindi masyadong malayo ang dalawa pa. Hinahanap ang Shenlong clan na may pinagsamang dragon na sutla, na sinamahan ng pagpapalakas na epekto ng pagkakawatak-watek, bagamat ito ay nakasalalay sa swerte, ito ay mas mahusay kaysa sa walang ulo na mga langaw na lumilipad sa paligid. Ang mga hibla ng gintong pula ay kumalat. Ginamit ni Ye Fan ang Twined Dragon Silk para simulan ang malawak na paghahanap sa kanilang dalawa. Nakabawi na si Ji Xuanyuan sa isang masigla at masiglang buhay sa sandaling ito, hawak ang espada ni Xuanyuan, sinasabi ang kanyang katapatan sa lahat ng paraan, hindi siya napapagod sa baluktot. Brother Ye Fan, marami kang tanyag na espada, ngunit kung sasabihin mong may espada na makakahalo sa dugo mo, natatakot ako na walang paraan. Si Ji Xuanyuan ay mapagmataas, na parabang siya ay isang bata na nagpapakita ng kanyang makapangyarihang kayamanan. Hindi ako naduduwal gaya mo, casual na sabi ni Ye Fan. Ito ay isang relasyon. Hindi mabilang na taon, lumalaban ng magkasama, at nililinang ito, nakangiting sabi ni Ji Xuanyuan. May nararamdaman ako, ngunit tinatrato ko ang espada bilang aking matalik na kaibigan. Wala akong ginagawa tulad ng paghalik at pagdidikit, sabi ni Ye Fan. Haha, talagang hindi maginhawa para sa iyo na maging napakalaki sa simula, masayang sabi ni Ji Xuanyuan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tahimik na inilabas si Tai Chu, at inikat ito sa kanyang mga kamay ng ganito. Malaki ba? Okay lang, hindi naman ako kasing bongga ng isang tao. Inabot na ni Ji Xuanyuan ang isang kamay na parang kidlat bago siya natapos magsalita.
Gayunpaman, mayroon ng isang naisip si Yefan at inilagay si Taichu sa Sword God Ring. Hoy! Kapatid na Yefan! Baka ito, si Ji Xuanyuan ay puno ng pagnanasa. Wala lang, simula pa lang. Pero walang kinalaman sa iyo, Xiao Jianjian, ka pa rin, halikan at i-post, huwag mong asarin ang kapatid ko, nakangiting sabi ni Yefan. Napaluha si Ji Xuanyuan, kagat-kagat ang kanyang ibabang labi na naagrabyado. Hindi nila alam na sa sandaling ito, sa malalim na kadiliman, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila nang walang pakialam. Ang mga matang iyon ay tumingin sa kanila saglit, at pagkatapos ay nawala sa isang iglap. Nang muli siyang nagpakita, nasa dagat na siya ng dark matter energy. Ang madilim na malalim na dagat ng madilim na enerhiya, ang may-ari ng mga mata na iyon ay pabirong ibinuka ang kanyang bibig. Orga, napatay na ang tatlong tulala mong anak. Bilang. Pagkababa ng boses, biglang lumitaw ang isang pulang dugo sa dilim. Isa itong kulay dugong eyeball na 100 beses na mas malaki kaysa sa Now Duo. Kabanata 3809 na ano ang ekspresyon na ito? Turisista, dahil nakita mo na ang lahat, bakit hindi mo ito itigil? Ang madugong eyeball, sabi ni Olga sa malalim na boses. Dalawang emperador-level swordsman, hindi ako masyadong ignorante, sabi ng figure na kilala bilang isang turista. Ikaw rin ang may-ari ng kapangyarihan ng emperador. Kung kikilos ka, makakaligtas sila kahit isa o dalawa. Kailangan ba? Ang turista ay tumawa, para sa iyong tatlong idiots, bakit ipagsapalaran ito? Big Sister, kung hindi mo kayang lutisin ang kahit ilang maliliit na karakter na pumasok, ikaw at ako ay hindi makakatakas sa sisihin. Nalutas ko na ang isa sa pinakamahirap na baliw at nakulong ang isa sa pinakamahirap na tao. Ngayon ay ang mga hanggal mong anak, na hindi pumatay sa emperador na eskrimador. Walang pakialam na sinabi ng turista lang ako, at karapat-dapat ako kay Caesar sa paggawa nito. Natahimik sandali si Olga na para bang kumukuha ng mga turista walang paraan. Sabihin mo sa akin, ang kanilang lokasyon. Medyo kakaiba ang locus yung ito. Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol pagkatapos lumipad ng mahabang panahon. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Ji Xuanyuan, at wala siya sa mood na magtanong, kaya bigla niyang sinabing, oh. Kahit na umakyat ang mga tropa ng underworld, hindi ito dapat masyadong desyerto dito. Matagal na kaming lumilipad, at wala pa kaming nakikitang malaking multo. Hindi ito tama. Si Ji Xuanyuan ay nagsabi lang ng, walang multilingual. Si Yefan ay tumalikod na walang imik at sinabing, hinahangaan ka rin ng hindi mabilang na mga lahi ng tao, isang henerasyon ng mga emperador, hindi ka ba maaaring maging tulad ng isang bata? Anong nangyari sa akin? Sa umpisa lang, wala kang pakialam sa negosyo. Tingnan mo sa simula. Hindi makapaniwalang sabi ni Ji Xuanyuan. Inilabas ni Yefan ang kanyang mga ngipin, ayoko. Nagalit si Ji Xuanyuan, tumalikod at ngumuso. Hindi nag-abala si Yefan na alagaan ang taong ito, inalagaan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng mga lumang Diyos ay talagang mahirap bantayan. Umaasa sa patnubay ng Dragon Silk, unti-unting naramdaman ni Yefan na papalapit siya ng papalapit sa layuning hinahanap niya. Biglaan. Maraming malakas na pagbabago ng dark energy ang nagmumula sa harapan. 10,000 malalaking multo ang nagtitipon sa isang mataas na bundok. Ang hindi maarak na bundok ng mga multo at hayop ay patuloy na namimilipit at lumiliit, na talagang nakakatakot. Biglang may napagtanto si Yefan, hindi. Ang mga multo at hayop dito ay nagtitipon sa isang lugar, at tiyak na kinukubkob sila. Si Boss Jiang. Agad na sabi ni Ji Xuanyuan. Bakit? Kung iyon ang baliw, mas gugustuhin niyang mamatay sa labanan kaysa ipagtanggol ang sarili, sabi ni Ji Xuanyuan. Naisip din ito ni Yefan, at walang gaanong kalokohan, direktang tumawag siya ng 10,000 lumilipad na espada at pinatay ito patungo sa bundok ng mga multo at hayop. Ang sibat ng Burning Heaven Dragon King ay sunod-sunod na bumagsak ng ilang alon, at ang liwanag ng layunin ng espada ay dumurog sa mga multo at hayop. Tianjuo. Muling pinakawalan ni Yefan si Kang Yan, direktang sinunog ang bundok, dahilan upang ang mga multo at mga hayop ay nagsimulang umikot at umatake sa kanilang dalawa. Nang makita ito ni Ji Xuanyuan, inilabas niya ang isang espada, at libu-libong gintong ilaw ang naging mga sinag, na makapal na hinabi sa isang network. Ang sword intent ng Wushuang at Wushang ay magkakaugnay, at 10,000 multo ang mabilis na nililinis. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Yefan na sumimangot. Pinatay ni Ji Xuanyuan ang multo at hayop, at pinatay niya ang libu-libong tropa, napakadali. Ngunit sa ganoong lakas, sila ay naubos at nahuli sa ilalim ng mundo, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kalaban na kanilang nakatagpo. Ipinapakita rin ito na ang bilang ng mga multo at hayop sa underworld ay umabot na sa antas na hindi kayang durugan ng kalidad. Kung gusto mong lutisin ito sa pamamagitan ng pagpatay, tinatansya na ito ang huling paraan. Pangunahing baguhin ang kapaligiran ng 5 thai, at magkakaroon ng hinaharap. Nag-flash sa kanyang puso ang iniisip ni Yefan, ngunit hindi siya tumigil nang kumilos siya. Matapos maalis ng ilang dragon crossbows ang lahat ng malalaking multo na dumating, sa wakas ay nakita ko ang Yan Emperor na inilibing sa ilalim ng Ghost Beast Mountain. Nakahiga doon si Emperor Yan na patag, nakapikit, hindi gumagalaw. Itong Boss Jiang, ang pagpapanggap na patay ay ang pinakamahusay sa mundo. Natigilan si Yefan ngayon lang.
Nang marinig ito, napagtanto niya na kahit na walang hininga si Emperor Yan, namumula ang kanyang mukha. Ito ang kakaibang stunt ni Boss Jiang, Eternal Evergreen. Kapag nahulog siya sa estado ng suspendidong animation, magiging parang bato siya, na may kulog at kidlat, at apoy at yelo sa kalangitan. Dito na lang tayo maghihintay para sa ating pagliligtas. Nagbiro si Ji Xuanyuan, minsan, iniisip pa nga ng balo na si Boss Jiang ay dapat kabilang sa angka ng Xuanming. Nagulat si Ye Fan sa narinig, kaya hindi niya napigil ang tingnan ito ni Wu Suang. Napag-alaman na ang istruktura ng enerhiya ni Emperor Yan sa panahong ito ay napaka-espesyal. Ang density ng enerhiya sa kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang mataas, ngunit ang operasyon ng enerhiya ay mabagal sa isang halos nagyelo na estado. Kung ganoon, bakit siya gisingin? Nagtataka si Ye Fan. Karaniwan, maaari mo lamang hintayin na magising siyang mag-isa, ngunit balo kasama mo, maaari mo siyang pilitin na gisingin. Hindi mapigilan ni Ye Fan na sumimangot, pwede ba? Bago pa niya ito maisip, mayroon ng espada si Ji Xuanyuan. Sinadya, natamaan ito sa daliri ni Emperor Yan. Ikan-awit ni Emperor Yan ang kanyang mga daliri, at talagang nagsimula siyang magising. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ang kanyang damdamin ay nakasalalay sa layunin ng espada ng emperador, binabaliwala ang mga katangian ng depensa, at pilit na ginaisang si Emperor Yan mula sa sakit. Hoy, 10 daliri ang konektado sa puso, Brat G, hindi mo ba ito maitali sa ibang lugar? Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makita kitang nagpapanggap na patay, at nakalimutan ko na, nagkunwaring tanga si Ji Xuanyuan. Tahimik na tumayo si Emperor Yan, at bahagyang natigilan nang makita niya si Ye Fan sa tabi niya. Anak, bakit ka bumalik? Hindi na ako babalik, malamang hindi ka na makakabalik, di ba? Napangiti si Ye Fan. Sabihin mo sa akin ngayon. Kumusta ang Chaos River? Anong mga bihirang magulong halaman ang tumutubo doon? Ano ang epekto ng aking Jiu Zuan Kill? Speaking of this, alam ba ng mga nakatatanda kung nasaan si Chiyo? Sayang. Hinaway-kaway ni Emperor Yan ang kanyang kamay, mahirap magsalita, si Chiyo ay talagang hindi kooperatiba. Pagkaraan ng maraming taon, ang kanyang kalikasan ay mahirap pa ring baguhin. Naiintindihan ito ni Ye Fan. Sumugod lang ang isang sundalo, pero syempre hindi na nakasabay ang tatay ko. Umaasa sa aking ama lamang, maaari lamang akong manatiling walang kamatayan kahit na ano, kung gusto kong makawala sa pagkubkob, ang pinsala ay hindi sapat. Oh, bumalik tayo. Pabayaan mo ang barbarian na iyon. Kung hindi tayo babalik, iiyak na naman si Xiao Lei, mungkahi ni Ji Xuanyuan. Hindi. Direktang umiling si Emperor Yan. Hindi rin ako sang-ayon. Paano ko isusuko si Senior Chiyu? Hindi siya madaling mamamatay, sabi ni Ye Fan. Si Emperor Yan ay abala sa pagpapaliwanag, hindi ko sinabing iligtas ang barbarian ay karapat-dapat na mamatay. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ni Emperor Yan ang kanyang ochre na latigo at sinabi, naggalugad ako kahit saan sa daan. Ang laso ng lugar na ito ay napakalakas na hindi pa ito nakita. Hindi dapat nagkataon lang na lumitaw sa simula ang Ghost Emperor na may Emperor-level movement method. Ang pang-aakit ng Ghost Emperor ay tila nakaka-distract sa aming tatlo. Sa katunayan, sinadya nito ang paghila sa amin palayo sa isang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, ang hukbo ng Underworld ay nagtatago ng ilang napakahalagang lihim dito. Agad na tumingin sa kanya sina Ye Fan at Ji Xuanyuan na may kainahinala. Ano ang ekspresyon mo? Huwag maniwala sa akin. Matandang Jiangto, naghahanap ka na naman ba ng ilang pambihirang halamang gamot? Tanong ni Ji Xuanyuan. Namula si Emperor Yan, maaaring mga halamang gamot ito. Ngunit maaaring iba pang sikreto. Sa sandaling ito, parehong nakaramdam ng lamig sina Ye Fan at Ji Xuanyuan, na nahulog mula sa langit. Kabanata 3810 ano ito? Halos kaagad, hindi pinili ni Ye Fan at Ji Xuanyuan na manood, ngunit ipinikit ang kanilang mga mata. Katulad ng mga bagay, hindi ito dapat mali. Pareho nilang napansin na ang hininga ay halos kapareho ng 3 eyeballs na nawasak noon. Gayunpaman, ang pamimilit na ito ay mas mabuti kaysa dati. Dinampot ni Ji Xuanyuan ang isang lumilipad na espada mula sa lupa, na hindi pa naitatabi ni Ye Fan. Dinala ng balo si Boss Jiang upang hanapin muna ang barbaro, at ipaubaya ito ni Kuya Ye sa iyo. Agad na umalis si Ji Xuanyuan nang walang sabi-sabi, kinuha ang lumang Jiangto bilang isang shuttle na hindi pinansin ang espasyo at mabilis na umalis. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, isa talaga itong mapagpasyang desisyon. Sa dilim at hamog sa oras na ito, si Origa, ang kulay dugo na eyeball, ay tinatanaw si Ye Fan. Mukhang iniwan ka ng kasama mo. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, walang paraan, kung tutuusin, medyo nakakainip na labanan ang parehong halimaw sa lahat ng oras. Kung sa tingin mo ang Diyos na ito at ang tatlong iyon ay iisang pag-iral, kung gayon maaari kang mamatay ng malungkot. Kahit na hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo maaalis ang iyong perception sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, ngunit hindi ko na kailangang malaman. Dinampot ni Ye Fan ang isang lumilipad na espada, kumakaway patungo kay Olga sa kalangitan ay isang talam ng Azure. Pagkatapos ng pagkawatak-watak, ang dagandong ng talam ng gasuklay ay lumalaki, at umabot ito sa lapad ng higit sa kalahating eyeball sa isang iglap.
Ngunit sa sandaling ito ay hinawakan ng eyeball, ang pulang dugo na katawan ni Olga ay talagang nahati ng maaga. Ang puwang na puwang ay umiwas lang sa sword intent ni Ye Fan. Ang kulay dugo ng mga eyeball sa kalangitan ay naging parang hindi mabilang na pulang projectiles, at sinimulan nilang palibutan si Ye Fan mula sa hindi mabilang na mga anggulo. Split pa rin. Hindi rin ito inaasahan ni Ye Fan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya walang magawa. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig, na humahantong sa baybayin ng lupa. Ang likidong sword intent ay naging itim at gininto ang karagatan, daan-daang sword intent clone, at sabay-sabay na nagpadala ng hindi mabilang na sword intent dragon crossbows, na sumabog sa kalangitan. Sa isang kisap mata, isang radius na daan-daang milya ang naging larangan ng digmaan para kina Ye Fan at Olga. Ang bahagi ng layunin ng espada ay matagumpay na nakapasok sa mga eyeballs na iyon, ngunit pagkatapos na tamaan ang mga eyeballs, mabilis itong nahati sa mas maliliit na eyeballs. Bago mo alam, ang ilang mga eyeballs ay naging kasing laki ng mga palad, at ang mga ito ay kasing siksik ng eyeball rain. Imperial Swordsman, sinabi ko kanina, kung minamaliit mo ang kalaban, pagsisisihan mo ito. Mapanukso ang tono ni Olga, at lahat ng eyeballs ay nagsimulang maglabas ng malakas na pulang ilaw. Sa madilim na mundong ito, ang mga escarlata na ito ay naging lalong nakakatakot. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. Hindi, malinaw kung ipinikit ang aking mga mata, bakit malinaw pa rin ang nakikita ko, kumikinang ang mga eyeballs na ito. Kaagad pagkatapos, nalaman ni Ye Fan na ang kanyang perception ay patuloy na humihina, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay hinihila palayo sa isa't isa. Si Xiang Shanruo Shui ay bumagsak sa napakabilis na bilis dahil sa kakulangan ng espiritual na suporta. Oops! Maaaring ito ay pagpapahusay ng pangunawa. Pahusayin muna ang kanyang paningin, at pagkatapos ay sapilitang tumingin sa isa't isa, upang maalis niya ang kanyang pangunawa. Napagtanto. Pero huli na. Natawa si Olga at sinabing, ayaw mong tumingin sa Diyos na ito, pero hindi sa iyo iyon. Sa tingin mo ba ang pagpikit ng iyong mga mata ay maaaring hadlangan ang iyong paningin? Ngunit alam mo ba na ang pangunawa ito ay maaaring hamina o lumakas? Lalong nahihilo ang isip ni Ye Fan, at lahat ng bagay sa paligid niya ay unti-unting nagdilim. Nakita ni Olga na nakatakda na ang sitwasyon, at ang bawat isa sa kanyang magagandang eyeballs ay naging libu-libong escarlata na sibat at binaril si Ye Fan. Sa ilang sandali, si Ye Fan ay sinaksak ng bagyo. Kung hindi dahil sa Shield of Sword Intent, kasama pa ang magaspang niyang balat at makapal na laman, halos maging pugad na siya ng putakti sa sandaling ito. Dam, wala kang pakialam. Naramdaman ni Ye Fan na hindi ito ang paraan para magpatuloy ng ganito. Posibleng maiwasan ang labanan at makatakas, ngunit gusto niyang sumugal. Ang taong ito ay maaaring maiwasan ang sword intent, at maaaring hatiin, kaya ang frontal attack ay talagang hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa halip na umasa sa bilis at lakas, mas mabuting gamitin ang mga lakas at iwasan ang mga kahinaan, Swallowing Star. Ganap na isinuko ni Ye Fan ang kanyang depensa at ginamit ang tanging natitirang lakas ng pag-iisip para palayain ang nagwawawang Swallowing Star. Isang walang laman na pinto ang bumukas, at ang hindi mabilang na escarlata na mga eyeball at sibat ni Olga ay nilamon. Napakasimple ng ideya ni Ye Fan. Dahil ginagamit ng kabilang partido ang kanyang katawan bilang paraan ng pag-atake, kung pilit niyang nilalamon ito, hindi ba wala na ang katawan ng lalaking ito? Kahit na napakalaki ni Olga, pagkatapos na masira ang lumalamon na bituin, ang tarangkahan ng mabituing kalangitan ay nabuksan sa 12-12 ng milya. Ilang sandali, ang puyaw ng kalawakan na hinay pa ng lumulunok na bituin, ang napakalaking puwersa ng pagsipsip, ay baliw na nilamon ang mga eyeballs ni Olga. Habang mabilis na nawala ang maliliit na eyeballs ni Olga, malinaw na naramdaman ni Ye Fan na humihina na ang pamimilit ng lalaking ito. Ibig sabihin, gumana ang iyong ideya. Para sa mga split opponents, ang pinakakinatatakutan ay ang pagbabawas ng split individual. Hindi, mata ko. Medyo natarante si Olga, at sa gulat, mabilis niyang binawi ang mga eyeballs sa lahat ng direksyon. Hindi nagmamadaling humabol si Ye Fan, pagod na pagod din siya at kinailangan munang bumawi para maiwasang makaharap ang isang malakas na kalaban. Bukod dito, ang mga eyeballs ni Olga, pagtakas mula sa iba't ibang direksyon, at paghabol ay isang problema din. Ngayong alam mo na kung paano haharapin ang taong ito, sa susunod na makilala mo siya, wala nang pressure. Matapos kumuha ng 2 elixir at mabawi ang kanyang estado, inihagis ni Ye Fan ang kanyang sword intent transfer. Sa pagbabago ng posisyon, naabutan ni Ye Fan sina Ji Xuanyuan at Emperor Yan. Nalutas na. Tanong ni Ji Xuanyuan. Hayaan mo itong tumakas, ngunit sa susunod na lumitaw ito, napakaswerte nito, sabi ni Ye Fan. Ang mga Ghost Emperor at Ghost King na ito dito ay talagang mahirap pakitunguhan, bawat isa ay may natatanging kakayahan, at hindi madaling pumatay, sabi ni Ji Xuanyuan. Kung tutusin, ito na ang huling sibilisasyon na nabuhay. Kakaiba kung ito ay mamatay ng ganoon kadali, napabuntong hininga si Ye Fan. Ang huling sibilisasyon. Anong alam mo? Kakaibang tanong ni Ji Xuanyuan. Tumingin ka sa likod at sabihin sa iyo ng dahan-dahan, bakit ka humihinto dito? Natagpuan ni Ye Fan na huminto ang dalawa sa isang bukas na lugar at hindi na tumuloy pa. Ang letigo ng ochre ni Boss Jiang ay naging marahas dito, kaya huminto tayo at tingnan natin. Sa oras na ito, si Emperor Yan ay nasa lupa sa harap niya, binubugbog at binubugbog.
Kung ang dalawang mundo ng yin at yang ay karaniwang simetriko, ang posisyon natin ay dapat nakatulad ng gitnang layer ng Juyuan. Ngunit ang density ng yin-chi dito ay lumampas sa average na antas, kaya tiyak na mayroong isang bagay na nakatago. Kumunot ang noo ni Yefan. Kung gusto mong mag-imbestiga ng malinaw, hatiin mo na lang. Kung ha-attack ka ng ganito, kailan mo mahahanap si Chiyo? Sabi ko bata ka, bakit ka kinakabahan sa barbarian na yan? Hindi nakaimik si Emperor yan. Kung tutusin, siya ang kanyang manugang, at ang kanyang asawa ay patay na. Mahirap ipaliwanag sa kanyang biyenan kapag siya ay bumalik, nakangiting sabi ni Ji Xuanyuan. Si Yefan ay walang pakialam sa dalawang walang prinsipyong taong ito. Matapos mahanap ang lugar na may pinakamaraming yin energy sa pamamagitan ng wuswang, diretso niyang nilaslas ito ng espada. Nang magkawatak-watak ang lupa, isang makapal na itim na likido ang bumaril mula sa mga bitek sa lupa, dahilan upang ang tatlo ay nagmamadaling umiwas. Ano ito? Nagkatitigan silang tatlo. Sa ilalim ng malalim na bangin, mayroong isang meat sac na katulad ng isang biological organ. At hinati ni Yefan ang ibabaw, at ang likido sa loob ay sumambulat. Palagi, silang tatlo ay lumapit sa bitek at tumingin ng mabuti sa kailaliman. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.